lovely souls. You're watching Let's Make Room for Positivity. I am Lovely Liz. Welcome. Today is November 11 at isa sa pinaka-importanteng portals ang nagbukas. Ito ang 1111 or 1111 portal. But before nag-open ang 1111 portal, nag-open din ang 811 portal last November 8. Like what I've mentioned sa past videos ko, whenever there are opening portals, energies are amplified. Mas pinapabilis ang manifestations natin. So, 1111 portals energy is still active 48 hours after November 11. So, by the time na ma-upload ko to, active pa rin ang 1111 energy. Yan. Kaya pwede ba tayo mag-set ng intentions? Maganda po kung isusulat natin or mag-journal po tayo. Siyempre, we need pen and paper. At paalala, please write them down in present tense. As if it's already happening. As if it's already yours. Pagkatapos, habang sinusulat mo siya, i-play mo siya sa isip mo. Then, after, basahin ng paulit-ulit hanggang sa maramdaman mo siya. Hanggang sa maramdaman mo yung excitement, yung happiness, dahil naniniwala ka na mapapasa iyo anuman ang minimithi mo. Yan. And don't forget to do some breath exercise before mag-journal. Ito yung marahan or dahan-dahang inhale and exhale. Nang sa ganon, maging grounded ang energy natin at magkaroon tayo ng clarity sa ating minds. Pasensya na kayo if hindi agad ako nakapag-update about this portals because I have had my own challenges recently. At alam niyo naman, pag may mga ganitong cosmic events, very sensitive tayo, minsan heightened yung emotions, minsan may fatigue, ganyan, diba? Pero ito recently, heightened emotions naman. So I had to ground my energies by meditating, yan. Tapos reflecting, yan. Kasi yung mga ganitong cosmic events, minsan may mga pinararating silang messages para sa iyong life's path. Yan. Kapag sensitive ka sa energy, mararamdaman niyo po. Yung iba hindi sila aware na sensitive sila sa energy, tapos bigla na lang emotional sila. Hindi nila alam kung bakit. Hindi nila alam, nararamdaman din nila yung effect ng cosmic events. Kaya ganun yung energy nila. Yung mga ganitong pangyari, parang ipapaunawa sa'yo yung mga dapat mong piliin para sa mga decisions mo. Kung tama ba yung gagawin mong decision. But in the end, ang pinauunawa ng mga pangyayaring to is for you to choose. For you to choose what will lead you to your highest good. Kung ano pa rin yung makabubuti sa'yo. At ito, ang good news. Starting this month, November, ay nasa 4-month manifestation speed rail po tayo. Ayon to sa mga experts sa astrology and energy forecast. So from November, December, January, and February ay amplified ang energy. Mabilis ang manifestation. So it's not too late to manifest. Yan. Diba? Exciting. It's for our deepest desires. And lagi ko sinasabi na manifesting is like planting seeds. Hindi pag sinabi mo, mamaya nandyan na. Especially if bongga yung gusto mong i-manifest. It takes years. But since amplified nga ang energies, nasa speed rail tayo until February,
pwedeng for a few months or for a year, mag-manifest na ang ating desires. Yung mga minimithi natin. Pero may challenging to eh. May challenging part to. Kailangan natin mag-ingat sa mga sinasabi natin. Sinabi ko na to sa very first video na ginawa ko. Now, we are born manifestors. It's in our DNA. That's one of the gifts given to us by God, our Creator. We can create the life that we truly desire. We were given that right to co-create our lives with God. Bakit challenging? Dahil tayo ay programmed na mas lamang ang negative thinking. Yan. Diba? Aminin nyo, marami sa atin ang overthinker, tapos negative pa yung iniisip. Mas sanay tayong maramdaman at isipin ang negativities. In other words, we were programmed in a low vibration. Ano ulit yung or kailan ba tayo uli nasa low vibration? Yan, nabanggit ko na to sa mga past videos ko. Ito yung paggalit ka or may puot ka sa puso mo, tapos nasa matindi kang kalungkutan or grief, yan. Nahihiya, naiinggit, nag-aalinlangan, nag-aalala, at natatakot. Ito yung mga kinalakihan natin. Mas sanay tayong na maramdaman ang mga emotions na to. Mas sanay tayo rin na minamaliit natin yung mga kakayahan natin kaysa patibayin natin yung loob natin na kaya yan, magiging okay din yung lahat. At isipin na posible matupad, ano man ang pangarap, gaano man ito kataas. Limited tayo mag-isip. Imbes na buksan yung kaisipan natin sa limitless possibilities. The universe is generous, guys. Yan yung natutunan ko in this journey. Generous sa universe. So, suriin niyo mabuti yung sarili niyo. Check your thoughts. What you think, what you think you become. Pag negatibo yung iniisip natin, ramdam natin yung kaba. Damang-dama natin siya agad. Diba? Ang bilis natin paniwalaan na negative ang mangyayari. Halimbawa, merong parating na event or may mga sitwasyon. Mas iniisip natin yung masamang pwedeng mangyari kaysa yung maganda na pwedeng mangyari. Tapos, nanamnamin natin yung takot. Hindi tayo aware na kapag ang isip natin at ang nararamdaman natin nagtagpo, ang bilis ng manifestation. Yes, pag yung isip natin at yung puso natin nag-connect, manifestation po yan. Our emotions vibrate. At yung vibration na yon ay siyang nagre-represent sa atin. We attract who we are. So, kung takot or kinakabahan ang nararamdaman mo, takot or kaba, yan ang vibrational frequency mo. So, ang ibig sabihin nasa fear frequency ka. So, anong magma-manifest? Ano ngayon yung ina-attract mo? Siyempre, yung mismong eksenang kinatatakutan mo sa isip mo. Yun ang mangyayari. Kasi yun yung vibrational frequency na ipinadala mo kay universe. Yung vibrations natin na yan ang nasagap ni universe. Kaya yan ang ibabalik sa'yo. Remember that we're living in a universal law. Law of attraction, law of vibration, etc. However, normal sa atin ang negative thinking. Kaya hindi tayo dapat magtaka bakit pag hindi maganda yung iniisip natin, ang bilis mangyari. Ang bilis ng manifestation pag negative thoughts. Kasi ang linaw ng vibration. Ang bilis natin paniwalaan kapag hindi maganda yung nai-imagine natin kesa dun sa magaganda nating nai-imagine. Hindi tayo aware
That's the frequency of fear and doubt. And you're attracting it. Naisip mo, tapos naramdaman mo agad. However, kapag about sa magagandang bagay, sa mga pangarap natin, napaka-challenge na maramdaman natin. Kaya natin isipin, kaya nating i-imagine, pero sa puso natin, may doubt. Hindi tayo naniniwala. May alinlangan. Feeling natin imposible. Kaya pag desires natin, ang tagal mag-manifest. Kasi this is like giving unclear message or signal sa universe. Parang radio frequency na hindi nakatapat sa tamang station. Kaya malabo ang signal. Choppy. Ang ganda ng iniisip mo pero hindi match sa nararamdaman mo. Dreaming but at the same time doubting. Yan. So, hindi match yung isip at puso. Kaya hindi agad nag-vibrate. Kayo po, suriin nyo maigi yung sarili nyo. I-analyze nyo yung mga sinasabi ko sa mga pangyayari sa buhay nyo sa past. Alalahanin nyo yung mga pangit na pangyayari sa buhay nyo at yung mga magaganda. Paano sila nangyari? Diba? Sometimes yung mga pangarap nyo, it took 5 years and even more para mangyari. Kasi nga, challenge sa atin yung positibong pag-iisip at yung faith na mangyayari ngayon. Kumbaga, ang haba ng proseso para ma-accept natin na possible pala. Yan. So, dyan na rin pumapasok minsan yung mga challenges para tumibay tayo, magising tayo, para in the end, ma-realize natin, teka, deserving ako nito Teka, deserve ko itong makuha. Yun. After nating dumaan sa mga challenges, dun lang natin ma-realize, deserve ko nga pala talaga to. Yan. Kaya minsan, kailangan din natin talaga dumaan sa obstacles or challenges. And isa lang po yan sa reason kapag magagandang bagay ang gusto nating i-manifest. Bakit tumatagal? Kasi ang totoo, mas higit nga yung pakiramdam na imposible. Yan. Kasi yung doubt, it's also a negative emotion na isa rin siyang low vibrational frequency. Kaya nagiging challenge yung manifestation. Alam naman natin na yung mga desires natin, positive yan. So, of course, to be able to manifest positive things, we have to be in a high vibrational frequency. So, kailan naman tayo ngayon nasa high vibration? Yan, kapag masaya tayo, excited, inspired, kapag creative tayo, pagpuno ng compassion, gratitude, and appreciation, yung puso natin, at higit sa lahat, puno tayo ng pagmamahal. At para po sa akin, idinadagdag ko dito, yung having pure intentions. Mas madali po maging positibo kung may malinis tayong intention. Yan. So, please remember that we are born manifestors. We are born powerful human beings, although we were programmed to think negatively than positively. We are in a low vibrational programming. To the point na sa mundong to, kapag nagpapaka-positive ka while going through challenges, sasabihin toxic positivity yung ginagawa mo. Nashock ako dun. Meron palang toxic positivity. And while you're just doing the right thing, you're just trying to lift yourself up despite everything. Kasi, ganun tayo kasanay maging negatron. Ultimo, pagiging positibo, hindi na rin maganda yung pagtingin natin. Hindi ko naman nila lahat, pero I heard some people ganun yung pagtingin nila sa positivity. Pero, opinion nila yun yung nararamdaman nila, nire-respect ko pa rin. Nire-respect pa rin natin. Pero wag tayong magtaka kung bakit mas madali mangyari yung mga kinatatakutan natin.
kaysa sa mga magagandang bagay na gusto natin maganap. Remember, your thoughts become your reality. It even works so fast when you feel it. What you think, you become. And your words are not just words. Words are powerful. Your words are your affirmations, your declarations, especially when you keep on saying words repeatedly. It becomes your DNA. Yung mga words na paulit-ulit nating naririnig, galing man yan sa ibang tao or sinasabi mo sa sarili mo, pag paulit-ulit, pinaniniwalaan yan ng buong sistema natin. Mamamalayan mo na lang, realidad mo na yung mga salitang yan. Kasi naging part na siya ng DNA mo. Pinaniniwalaan na siya ng buong sistema mo. So be mindful of what you say, especially about yourself. At kung may mga taong nagsasalita sa iyo ng hindi maganda, wag na wag mong paniwalaan or i-accept basta-basta. Itapon mo yung mga hindi magagandang salita na sinasabi sa iyo. Alalahanin mo, you are a wonderful human being. You are God's creation. God is within you. Yan. So, yun lang. And marami sa atin gusto yumaman pero ang bukang bibig, pagiging salat. Laging sinasabi ang hirap ng buhay. Ginagawa pang theme song yung kahit isang tuka. I heard someone singing that. So disclaimer, I don't mean anything personal about sa composer ng song. Kaya disclaimer po yan. Wala naman po silang alam nung araw about sa mga bagay na to. Proof lang po yan ng low vibrational programming na meron tayo. Kaya po naisulat nila yung ganong mensahe sa kanilang awitin. But it's not their fault. Yan. Why listen to powerful songs that can lift up your energy and your spirit? Listen to beautiful and positive affirmation sound to reprogram your mind para mas maramdaman natin na we are powerful human beings. We are abundant and blessed. Kakasabi po natin na ang hirap ng buhay. Instead of appreciating life, hindi natin namamalayan, yun na yung nakaprogram sa sistema natin. Mahirap ang buhay. Kaya kahit anong pagsusumikap, para kang nakastuck sa ganong pamumuhay. Mahirap. So nagtataka tayo, bakit parang ang ilap ng pera? Kasi yun yung tingin natin sa pera. Mahirap kitain, hindi napupulot, root of evil, mga sakim at masasamang tao lang ang mapipera, gano'n. So, iniisip natin, galing naman sa masama yung pera niya, gano'n. Pag ganito pala yung mindset natin, hindi talaga tayo lalapitan ng pera. Kapag ganyan po pala tayo, nagkakaroon po ang sistema natin ng money blockage. Kahit anong hard work, hindi po tayo yayaman kapag ganito yung mindset na meron tayo sa pera. I'll make a separate video about money. I-share ko sa inyo yung mga natutunan ko from manifestation masterclasses that I attended for a couple of years now. Yung most recent class that I attended was just a few days ago. Ang dami kong natutunan about our limiting beliefs about money na sobrang accurate. At alam niyo po na there are ways kung paano i-rewire or i-reprogram ang mindset natin or yung old limiting beliefs na meron tayo to finally live the life that we truly desire. Ayan, lovely souls. Kung nakarating po kayo sa punto na ito ng video, maraming salamat. And please hit the like button kung nagustuhan niyo po ang video na to. And please consider subscribing and hit the notification bell so that you can get an update once we have a new video. Once again, I am Lovely Liz. I am sending you
my love and light.